Alright, ngayon ay August 3, 2024 is Saturday. Saturday walang trading ngayon. Kaya ngayon mag-practice ako dito sa mga previous mga chart ng mga nangyari dito. Ngayon ay mag-review ako dito sa Euro USD. Nilagyan ko na ng linya. Kung napansin ay nagkaroon yun, magbabakat ako dito ng mga high, mga swing point. Yung swing point is may isang candle tapos may dalaw siyang katabing low. Example ito. Ito ang swing point. Mula dito sa high, itong high na candle, yung both side na candle dapat mababa. Yan. Yung swing point. Ngayon, ba't pa ako naglalagay nito? Para malaman yung support and resistance. Ngayon, ito yung support, ito is resistance, ito yung support. Ngayon, maglalagay ako dito. Dito ay, ito, swing point, ito swing point to. Ito, swing point. Iyan natin para accurate. And bababa ako sa 4 hours. And wala dito, swing point, yan, swing point. 4 hours. And bakit ang ano dito sa pagbabakat niyan is paglalagay ng linya, support, paghahanap ng swing point, dapat sa higher time frame lang, sa may 4 hours tapos 1 day. Huwag sa 30 minutes o kaya sa 1 hour. Ito lang. Ngayon, nabakatan ko na to. Nalagyan ko linya dito ako mag-upisa. 15 minutes. Ngayon, bakit nag-wait ako dito? Kasi dito is December 15, tapos December 18 agad dito. Ibig sabihin dito is Friday, dito ay Monday. Umpisa tayo sa Monday. Ngayon, sa Monday is hanapin ko yung Asian session. Asian session is alas 3. Umpisa sa alas 3 to alas 7. Nandito sa area na yan. Ngayon, area is sumunod is London session mula sa alas 9 hanggang sa alas 12. Nandito. Medyo hindi accurate yan pero tindihin nyo na lang. Tapos ngayon is alas 2 to alas 5. Dito ang New York session. Ngayon, pwede mag-trade dito sa may Monday. Kaso, ang mas maganda is mag-trade sa Tuesday, Thursday, tas Wednesday. Huwag lang sa Friday. Kasi bakit? Kasi yung Monday kasi, dito makikita yung low, tapos highest ng week ng price. Wala dito, di ba, low. Friday, ito yung low. Ito yung low siya. Ngayon, pwede siyang mag-tradable kaso mahirap. Ngayon, dito tayo Tuesday. Nakikita nyo to. Sa Tuesday is may tumama yung support area dito ng higher time frame. Nagkaroon dito ng lusot. Bale, maglalagay muna ako ng Asian session mula dito na alas 3 hanggang alas 7. Then London session is alas 9 to alas 12. Yan, tapos New York session is alas 2 hanggang alas 5. Bakit ko ginagawa to? Kasi wala akong indicator na yung malalaman mo yung kung ano yung area ng mga session na yan. Wala ako nun. Kaya mano-mano ako. Kaya dito. Mula dito sa low dito, dito may low dito. Pwede tayo magbakat dyan ng
Fibonacci. Mula dito sa low, kung gusto niya dito, tapos sa high ng London session. Yan, pwede kang mag-trade dito, mula dito sa 32 level. Kaso medyo masyadong nakapagtaka. Ngayon, kaya mas maganda dito sa area dito sa support level. Kung nilagay niyo dito, nagkaroon siya dito, pwede kang makapasok dito sa 50 level. Makapasok ka dito, and boom. Ganyan. Mula dito sa area na to, kung napasok ka dito sa London close, naglagay ka dyan, 500 pips. Diba? Tapos, is yung ano mo is 30 pips yung cut loss mo. Hindi tumama. Then move on. Ngayon dito is Wednesday. Wednesday is ba't wala tong nagkaroon dito ng hindi ko nalagyan dito, may dito may resistance dito mula sa 4 hours. Ayun. Yan dito. Hindi ko nalagyan higher time frame yan. Resistance. Ayan, balik tayo dito. Ayun, nagkaroon ng resistance. Body to body. Nagkaroon ng tama dito. Ngayon, nagkaroon siya ng ito yung Wednesday, nagkaroon siya ng higher low. Hindi siya lumagpas dito. Hindi siya umano ng higher high. Ngayon, maglalagay uli ako ng area session plus 3 dito ito plus 7 then alas 9 mga alas 9 hanggang alas 12 then London session is alas 2 to alas 5. Yan. Ngayon, pagka magbabakat ka dito, babakat ng Fibonacci, kung saan ka pwedeng pumasok. Pwede kang umano dito, mula dito sa resistance area. Tapos po hanapin mo yung low ng London session. Dito, pwede mapasok dito. Dito, mga ilang pips na lang yan. Tapos, boom, pwede kang medyo pagitan lang siya Pwede mapasok dito sa 38 level. Kung hinintay mo yung yung dito, hindi na yata Kasi nagkaroon siya dito ng order block dito. Kung dito ka nakapasok dito sa area na to, hindi mo na hinintay yung dito sa 50 level, okay pa. Pasok ka dyan. Ngayon, gamitin natin tong area na to. Area ng higher ng London session. Mula dito sa low. Mula dito. Lumagpas na siya. Hindi na siya pwede. Nilagay mo dito sa low. Pinaka-low niya. Ganap ka ng retracement dito. Mula dito, lumagpas na siya. Pumapantay na siya. Ibig sabihin, nakakapagtaka na yan. Hindi mo na masyadong papasukan yan. Pero kung mula dito sa high na dito, lumagpas din violation. Kahit okay lang ma-loss, mga 30 pips lang. Ayan, huwag ka na mag-gabol pag ganyan, isang trade tapos na. Then dito na, Thursday. Wala sa Thursday, dito sa Wednesday, bumaba siya dito talaga sa support area. Tulad dito, support area dito. Area na to. Ito yung higher time frame. Ito yung Thursday. Then, gagawa uli ako ng session. Ito yung alas 3 to alas 7. Ito alas 9 to alas 12. Ito yung London session. Then, New York session is alas 2 to alas 7.
Mula dito, mula sa low, maglalagay uli ako ng Fibonacci. Mula dito sa resistance na to, mula dito sa may high ng London session, nagkaroon siya dito ng 61 level. Ngayon, nakikita nyo is mga 40 pips tatalo na. Ngayon, nagkaroon siya na dito ng area. Makatlos ka lang, okay na. Pero kung napansin nyo, nagkaroon dito ng consolidation. Ibig sabihin na kapag dito, consolidation. Then, pagka nakapasok ka dito, tuloy-tuloy na yan. Mula dito sa area na to, sa 50 level. Fibonacci, mula dito sa high. Yun, malaki na. Okay lang naman pagka ganito. Practice lang naman. Natutunan ko. Sa Friday, hindi na dito. Yun lang. Sana matuto. Marami pa ako pag-aaralan. Dun pa lang ako sa isang area sa may sniper scout. Tapa ako sa iba. Puro practice lang ng practice. Yun lang.